Marami sa inyo ang magtatanong. Marami namang lugar sa Pilipinas ang pwedeng puntahan. Ngunit bakit nga ba ako paulit-ulit na naririto sa abandonadong lugar na ito, sa kabila ng mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng gusali? Ngayong gabi ay samahan ninyo kami sa muli naming pagbabalik sa isa sa mga tinaguri ang pinaka-nakakakilabot at pinaka-nakakatakot na lugar dito sa buong Pilipinas. Ito ay ang Diplomat Hotel. Ganda naman. Ang ganda ng city lights. Makalipas nga ang 2 araw, ay muli kaming nagbalik sa Dominican Hill. Sadyang nagpalipas muna kami ng ilang araw dahil kung matatandaan ninyo, nagkaroon kami ng tila ba kakaibang karanasan sa lugar na ito. Halos katatapos pa lamang ng takip silim at hindi pa ganoon kalalim ang gabi, kung kaya't may mga may mga mangilan-ngilang pambisita kasi yun, te. Bulol ka na naman eh. Hinintay ko munang maubos ang mga tao. Maubos? Anos yarn? Seryoso na, te. Nananakot ka ba? Hindi, parang tanga lang. Sa puntong ito ay halos kaming 2 na lamang ng pinsan ko ang tao sa buong paligid. I cannot. Di ko kaya, B. Di ko kaya. Sa mga hindi nakakaalam, ngayong gabi, ito ang kauna-unahang pagkakataon na lalapit ako sa mismong entrada ng Diplomat Hotel. Madilim at nang mag-isa. Sama mo ko? Alam kong ang iba sa inyo ay sasabihin ang okay ko naman or masyado akong matatakutin dahil kung minsan nasa isip lang natin ang takot. Ngunit iba pala kapag ikaw na mismo ang humarap sa kinakatakutan mo. Sa pagkakatanda ko, noong mga oras na ito ay wala kaming ibang kasama ng pinsan ko. At kung napansin ninyo, tila may mga batang nagsasalita sa paligid. Narito at pakinggan ninyong mabuti. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo sa mga narinig nyo. Ngunit isa lamang ang sinisigurado ko. Wala kaming ibang kasama o ni mga bata na napansin habang kami ay naririto ng mga oras na to. Dito ay may 2 magkasintahan ang biglang lumapit sa amin habang nagre-recording ako. Tila ba nagkakatakutan silang 2 at pinag-iisipan kung sino ang unang lalapit sa entrada ng Diplomat Hotel. Ayun o! Ayun o! Ayun o! Gusto na ba, kuya? Saan mo nga? Saan na ba natin, kuya? Abang mo yun, Ay, mabuksan eh. Ayan, B, ang linaw. Kuha na, mo siya, lalapit ako doon ulit, ha.
Sa pagkakataong ito, tila ba may gumagalaw sa loob ng abandonadong gusali. Pagmasdan niyong mabuti. Noong mga oras na to, ay hindi namin ito napansin. Gayunpaman, naisipan kong magdasal na muna ako bago pa man kami maglibot sa abandonadong lugar na ito. Agad-agad na nga kami nag-set up ng pinsan ko nang masigurado kong mangilan-ngilan na lamang ang mga tao sa buong paligid. Kaso ang problema, baka mamaya ang kuya mo hindi nakapag-taxi pa uwi. Parang gusto kong gamitin yung isa, mas malakas yun. Ayan na, wala na eh. Hawakan mo pa yun. Hindi, dadaling ko lang. Ay, ito yung kakabit ko. Huwag ka nagalit, Bi. Huwag ka nagalit, Bi. Kasi nakakabit din naman to, Bi. Oh, ay nakaka. Ay nakaka. Kahit ano, sa'yo. Kahit ano? Kahit alam mo nangyayari. Anong gusto mong gawin ko? Maglugmok-lugmukan ako. Ganyan ako yun. Titin yung dali. Ano ka ba, Bi? Ano ka ba? Ako lang to. Sandali lang. Buksan natin ang ilaw. Tangina naman, Bi. Ay, mo, oh. Mas malakas to, Bi. Oh, ito. Mas malakas yan, huwag mo ipakita. Checkmate. Check mo lang, napakadrama mo naman eh. Oh my God, nag-connected ka. Parang naikot na tayo. Hindi na nagiging ano. Or, ito. Yung puti nga. Narinig niyo ang sinabi ng pinsan ko. Mag-ikot na raw kami dahil parang hindi na raw mabigat ang pakiramdam niya. Ngunit lingid sa aming kaalaman, may mga bagay na rumihistro sa lente ng aking kamera. O ito'y isa lamang pareidolia. Tayo na ang bahalang humusga. Ikot tayo dito sa Diplomat Hotel. Pero sa ang ginawa, alamig, Bi. Alamig, Bi. Ano? Kung napansin ninyo, hindi ko na talaga nilagyan ito ng background music. Ito ay upang mapakinggan ninyong mabuti kung gaano katahimik sa Dominican Hill tuwing sumasapit na ang dilim at wala ng katao-tao sa buong paligid nito. Ang ganda naman doon, girl. Ang ganda naman ang view. Ha? Dito ay akala kong umuwi na ang asawa ko. Asan? Yun pala. Nasa gilid lang siya, te. Oo, ano to? Sightseeing sa gilid. Kasama niya si Chiki. Oo, nagsa-sightseeing sa dalawa ni Chiki. Ikutin ko to mag-isa? Oo, kaya mo yun, te. Hindi kasi lobat ako eh. Kailangan ko ng charger eh. Sama mo yun si Bebe. Bali ka na po mo. Ano be? Pag nandiyan na sa kuya mo. Ang ganda ng view. Halika na, be. Tawa ng tao, pantanga. Iri naman po, pero Kunin mo yung isang flashlight. ito na. Kunin mo. Ano na ito eh. Nailang. Yung tandem na lagi nag-aaway. So kasama ko yung pinsan ko. Mag-hi ka naman. Hi. At nagpatuloy na nga kami sa pag-iikot. Sa mga oras na to, ay halos kami na lamang ang nandirito, kung kaya't kapansin-pansin ang katahimikan ng buong lugar. Mayroon din namang ilang mga naiwan at halos nagliligpit na rin ang kani-kanilang mga tindahan. Ngunit ito ay nasa kabilang bahagi pa ng Dominican Hill. Hindi ako magsasalita guys. Walang magsasalita. Lalakad lang tayo ng dahan-dahan. B, ang likot mo, B. Pwede ba stay put ka lang, B? Hindi ka lang mo natatakot ka ba o Takot yan, girl. Bi, wag mo likutin yung ilaw. Hayaan mo na siya nakatutok dito.
Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ang likot-likot ni Bebe. Narinig nyo naman kanina, ang tapang-tapang niya, ang yabang-yabang niya. Sabi niya, tara na te, mag-ikot na tayo. Kasi sabi niya, okay na daw siya, diba? Ay, bakit dikit ka ng dikit sa akin, te? Ano to? Di yun totoo, parang hindi ka mapakali. Ano, takot na takot ka, girl? Para pakiramdam ko, may trauma ka, te. Trauma yarn. Harap mo sa'yo yung ilaw. Sa puntong ito, mukha kaming tanga ni Bebe kasi magkatalikuran pala kami. At yung tipong nagulat kayo sa isa't isa dahil nagkabanggaan pa kayo. Hindi naman halatang takot na takot ka, no? Takot yarn. Talikuran tayo. May iniimbestigahan ka ba sa kabila? Sino ba naman kasi ang hindi matatakot, te? Gabi, malamig, madilim, tapos kayong dalawa lang ang nag-iikot sa isa sa pinaka nakakakilabot at pinaka nakakatakot na lugar dito sa buong Pilipinas. Isa ako. Sorry. Isa ako. Paano mag-isa? Ang sakit sa ilaw. Ang sakit sa makawa ng ilaw. Siya po ang ilaw. Titingnan ko kung ano sa bed. Saan? Baka dahil sa kanila. Sige, babalik ako dun. Oo nga naman, ba't di ko naisip maglakad doon sa kabilang gilid? Sa mismong gilid ng paderte. Paano ako makakabalik dyan? Pinipilit kong wag magsalita, pero kasi ang daming sinasabi ni Bebe. Apakatapang po niya, no? Sa susunod, papasukin natin yan, tas iiwanan kita mag-isa, B, ha? Magbabayad ako 1,000,000. Just! Well, seryoso ako, B. Handa akong magbayad ng 1,000,000, pero sa isang kondisyon. Kailangan mag-overnight ka sa loob ng Diplomat Hotel. Total lang yabang-yabang mo, diba? Pinapanood mo to sa mga tropa mo dyan sa Malabon. Oh, go! AMB, oh. Ilaw yun, te. Ilaw yan. Yes. Ilaw. Hindi ko alam kung ano to. At ngayon ko lang to nakita habang nag-e-edit ako. Ngunit habang tinititigan ko ang imaheng ito, ay tila ba isa itong nakabarong at wala itong ulo. Hindi lamang ito ang aking napansin. Mayroon pang isa na tila ba tahimik na nagmamasid mula sa loob ng abandonadong gusali. Pakatitigan ninyong mabuti. Muli, kayo na ang bahalang humusga. Let's go. Balik na naman tayo. Sabi mo, ako lang mag-isa. Kasama ko dapat ako. Maraming iba't ibang kwento ang bumabalot sa buong Baguio City. Isang lungsod na nababalot ng lamig, katahimikan, at mga lihim na hindi kailanman tuluyang nawawala. At sa likod ng kagandahan nito, ay may mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng isipan. Noong panahon ng World War II, naging saksi ang lungsod sa karahasan, takot at kamatayan. Mula noon, hindi na raw naging payapa ang buong lugar mula sa mga kwentong kababalaghan. Sige, mauna ka. Kapag bumabalot na ang hamog sa mga puno at kalsada, may mga nagsasabing may naririnig silang mahihinang tinig na tila ba nagmumula sa nakaraan. Isa sa pinakakilalang lugar sa lungsod ay ang lumang Diplomat Hotel. At sa bawat pagkagat ng dilim, tila ba may maririnig kang mga yabag sa pasilyo ng lumang gusali. Mga tinig ng mga kababaihang umiiyak, mga batang nagtatawanan, mahihinang bulong, at mga aninong dumaraan sa mga sirang bintana. Mayroon pang mga kwento-kwento ng mga aninong gumagalaw kahit walang tao. Mga pinto ang kusang bumubukas at nagsasara. At kung ikaw ay magtatangkang tumingin, baka hindi ka makaiwas sa mga titig ng mga nilalang Putang ina. na hindi nakabilang sa mundo.
ng mga buhay. Nakakatakot siya, guys. Pag wala ka ilaw. May isa akong kaibigan na nagpadala ng litratong kuha niya sa loob mismo ng gusali ng Diplomat Hotel. At ayon sa kanyang kwento, noong mga panahon na pinapayagan pang makapasok ang mga bisita sa loob ng gusali, ay nagkaroon din siya ng magandang pagkakataon upang kumuha ng mga random photos sa iba't ibang bahagi ng Diplomat Hotel. Narito ang ilan sa kanyang mga kuha. Ayon pa sa kwento ng kaibigan ko, tunay nga raw na nakakakilabot ang Diplomat Hotel. Gayunpaman, ay nakuhanan niya ng magagandang litrato ang bawat sulok ng naturang gusali. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ay may makukuhanan siyang isang imahe na tunay ngang magpapakilabot at magpapatindig ng kanyang mga balahibo. Pakatitigan ninyong mabuti at kayo na ang humusga. Ayon sa kanyang kwento, noong mga oras daw na ito ay sinigurado niyang walang kahit na sinong tao habang kumukuha siya ng mga litrato. Dagdag pa niya sa kanyang kwento ay wala raw siyang ni isang napansin na kahit na sinong tao na may ganitong klaseng kasuotan. Kasuotang makaluma at tila ba nagmula pa sa nakaraan. Marami ang nakapagsasabing tila ito raw ay isang kasuotang pangtulog ng isang madre noong araw. Ngunit ang labis naming ipinagtataka ay kung bakit may isang madreng maglalakad ng ganitong oras at tila ba ito ay nakapantulog pa. Isa pa sa nakakapanindig balahibong katotohanan, ang lugar na ito ay matagal ng panahong inabandona. Kung kaya't kung ikaw ay sakaling mapadpad sa Baguio, lalo na sa Diplomat Hotel, mag-ingat ka. Dahil sa mga lugar na kagaya nito, hindi lahat ng nakikita mo ay buhay pa. At maaaring hindi natin sila nakikita, ngunit hindi ibig sabihin ito ay hindi mo na rin sila irerespeto. At hindi porket hindi mo nakikita ay hindi na totoo. At hindi mo na ito paniniwalaan. Ngunit sa kabila ng bawat salimuot na nakaraan ng Diplomat Hotel, ay may pagbangon at pag-asa. Kung noon ay madilim at kalungkutan lamang ang sasalubong sa iyong pagdating, ngayon ay puno ng kulay at buhay na kultura ng Cordillera. Sa yakap ng hangin, sa kabundukan, doon natagpuan ang tunay na pangalan. Sa hamog na dumarampi sa pisngi, may himig ang bundok na siya'y kinikilig. Sa lilim ng puno at awit ng ibon, sumasayaw ang puso sa bawat pag-ahon. Sa lupaing may kwento ng ninuno, buhay ang kultura, di kailanman maglalaho. Marahil marami sa inyo ang maninibago. Dahil ang dating palibot ng Diplomat Hotel ay karaniwang malungkot at puno ng makasaysayang mga bagay at pangyayari mula sa nakaraan. Mga kwento at mga kasaysayang hindi kailanman malilimutan. At mula sa dagok ng nakaraan, patuloy ang Baguio City. Hindi kita kinakaya, B. Yung seryoso ka na. Tapos yung kasama mo. Bebe, anong trip mo? Anong ginagawa mo sa gilid, gag?
Ano may tsura niya dyan? Ay, pag ikaw nahulog sa bangin sa pinagagagawa mo, bebe. Ay, kailan talaga comedy ka, Bi? Ulit! Marahil marami sa inyo ang maninibago. Dahil ang dating palibot ng Diplomat Hotel ay karaniwang malungkot at puno ng makasaysayang mga bagay at pangyayari mula sa nakaraan. Mga kwento at mga kasaysayang hindi kailanman malilimutan. At mula sa dagok ng nakaraan, patuloy ang Baguio City Government sa pagbabalik ng sigla at dating ganda at muling pagbangon ng Diplomat Hotel. Sa taas ng bundok may kwentong tahimik, hanging malamig, yakap ng ulap at langit. Amoy ng pino, daan ay may hamog. Baguio, sa'yo ang puso'y kusang lumuluhod. Sa bawat hakbang, kasaysayang buhay. Mga ninuno'y bulong ng lupa at kahoy. Ibaloit kan kanay, dangal at ang diwa. Sa sining at ritual, lupa'y minamahal pa. Hindi lang tanawin ang ganda mo't kulay, kundi ang pusong marunong rumespeto at magmahal. Baguio, tahanan ng malamig na yakap. Pagal ng oras, sa'yo'y may pahinga ang lahat. Dito ang buhay ay payat at katoo. Respeto sa tao, kultura at bundok mo. Sa Burnham Park, tawanan at pahinga. Sa palengke, buhay ay sama-samang likha. Venus view sa umaga, tanaw ang pangarap. Sa bawat kape, may kwentong niyayakap. Panagbenga, awit ng bulaklak. Sayaw ng kultura, dangal ang tatak. Hindi ito palabas lang para sa mata. Ito'y pusong buhay ng Cordillera. Bawat bisita'y may paalala kang hatid. Mahalin ang lupa, wag lamang silipin. Sa taas ng bundok, may kwentong tahimik. Hangin malamig, yakap ng ulap at langit. Amoy ng puno, daan ay may hamog. Baguio, sa'yo ang puso'y kusang lumuluhod. Sa bawat hakbang, kasaysayang buhay.
Mga ninunoy, bulong ng lupa't punong kahoy. Ibaloit kan kanae, dangalat ang diwa. Sa sining at ritual at minamahal na lupa. Hindi lang tanawin ang ganda mo't kulay, kundi ang pusong marunong rumespeto at magmahal. Bagyo, tahanan ng malamig na yakap. Bagal ng oras, sa'yo'y may pahinga. Lahat dito ang buhay ay payak at totoo. Respeto sa tao, kultura at bundok mo. Sa Burnham Park, tawanan at pahinga. Sa palengke, buhay ay sama-samang masaya. Sa mga bundok, tanaw ang pangarap. Sa bawat kape, may kwentong niyayakap. Panagbenga, awit ng mga bulaklak. Sayaw ng kultura, dangalang tatak. Hindi ito palabas lamang para sa mata. Ito'y pusong buhay ng Cordillera. Bawat bisita'y may paalala kang hatid. Mahalin ang lupa, wag lamang silipin. Bagyo, tahanan ng malamig na yakap. Sa'yo natutong huminga ang pagod na puso. Hindi ka lamang lugar, hindi lamang biyahe. Ikaw ay damdamin ng payapang kalikasan. Tahimik na buhay, payak, ngunit totoo. Doon natagpuan ng tahimik na puso. Benguet, mahal ka ng buong buo. Sa kultura, tao at kalikasan mo, pagmamahal ang dala ko. Sa ulap at mga puno, mananatili ka. Isang damdaming di kailanman kukupas pa. Benguet, hindi ka lang tanawin. Ikaw ay tahanan ng payapa at likas. Naganda ng kalikasan.